Isang magandang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa tihan. Ngayon po ay ika-10 ng Oktubre. 17 araw na lang muli anniversary ng Divine Mercy, sapagkat ito po ang maglalabing-4 na taon ng pagdiriwang. Na kung paano nga sa maglalabing-4 na taon po, mga kapatid, datnat panawan ang dambanang ito na paiba-iba ang tao. Yan po ang katotohanan na ipinasabali ng Banal na Espiritu, na kapag tinipon niya yung mga inaakay niya, talaga pong napakarami na. Sapagkat sa dako pong ito, mga kapatid, alam po natin at batid natin sa sarili natin ang nag-aakay po ang Banal na Espiritu. Amen po ba? Sapagkat hindi po tayo inaakay ng tao, kundi tayo pinadadamahan ng Panginoon. Tama po ba yon? Opo, yun po ang katotohanan. Na dito, pag nakadama ka, panghawakan mo na. Na dito, kung magkaroon ka ng pagsubok na mawalay kang muli, wala tayong pwedeng pagmalakihan, sapagkat ito ay itinatag ng Panginoon. Hindi po tayo tinawag ng isang katauhan ng Apo Kunching, kundi tinawag tayo ng Banal na Espiritu upang tayo ay tumanggap sa bawat kaloob niya, sa bawat araw na ibinabahagi niya sa atin. Muli po, palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Maraming salamat po, Ama. Sapagkat malapit na po ang ika-14 na taong anniversary, at alam ko po, kapag dumarating na itong pagdiriwang na ito, ibigay nyo na po yung katotohanan. At anumang kahilingan ninyo, talaga pong ibinibigay ng Panginoon sa taong may katotohanan. Kaya po yung temang ibinahagi ng Ama ngayon, yung katotohanan, yung pagiging makatotohanan. Bakit po yun ang ibinigay niya? Sapagkat nga po, hindi ko po alam sa bilang tao kung bakit yun ang kanina lang po niya binahagi yun, sapagkat sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, hindi po tao ang nagbibigay o nag-aaral na sa sarili niya kung ano yung bibigay niya, kundi yung po hinihingi sa Panginoon. Hindi po yun talagang, sabi ko nga, sa bawat tumatayo, binabahagi na lang po ng Banal na Espiritu. Kaya napakapalad po ng bawat isa sa atin na tinitingnan po ang Espiritu, hindi po yung katauhan. Higit lalo po sa mahal na Apo Kunching, na kapag kami karamdaman ka, nilapitan ka, tanggapin mo na, tingnan mo, wag yung kanyang katauhan, kundi yung ibinibigay sa iyo bilang Espiritu. Ganyan po ang Panginoon sa dangog ito, mga kapatid, na sinasambit ko po sa inyo sapagkat yun po ang katotohanan, na ayon nga po sa tema natin, dapat nating panghawakan yung katotohanan. Ngayon po, ang isang katanungan ng ating Panginoon. Sa araw na ito, sa sandaling ito, kung hindi mo pa madama, ibigay nyo na po sa pagkakataong ito upang yung makatotohanang pagtanggap nyo. Alam nyo po, kasi kaya ko po na ibabahagi ito, nangyari po sa buhay ko na dati po akong hindi naniniwala at wala po akong paniniwala. So, bilang isang kaps at isang alagad na magkabiyak ng puso, nakikita ko po yung pagsusumakit nila. Kaya tinatawagan ko po si Caps Edwin upang ipahayag sa atin paano nga ba siya naging totoo at naging makatotohanan kung paano niya darama ang bigay ng Panginoon sa daong ito. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos kay Caps Edwin. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa tanghaling ito, buhay po ba ang Diyos? Amen po. Ano po pag sinabi, buhay na buhay po ba ang Panginoon? Amen po. Katotohanan po ng ating Diyos ay buhay. Sabi nga po ng ating kapatid na facilitator na si JR, pagiging makatotohanan, nandito po tayo sa lugar
na totoong totoo. Amen po ba? Amen po. Lugar na kung saan tinatag ng ating Panginoon, na totoong Kanya pong binababaan ng Kanyang banal na Espiritu gamit ang katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Kaya nga po dapat at nung last vigil po nila yon kay Tita Promise po bilang shepherd po nila, sabi niya, Mama, yung pinagnilayan namin ay yung tungkol daw po sa pagiging makatotohanan sa sarili. Ganda po, ano? Ay habang po ano po si JR, bumalik po sa aking kaisipan, sapagkat nung binahagi po niya, nagnilay din po tayo ng ating nanay o kaya yung may mga kabiyak ng puso po. Tatanungin po tayo, masarap ba? Ano po sinasagot natin? Opo, kahit hindi naman. Amen po ba? Amen po, yun po ay hindi pagiging makatotohanan. Ano po? Yun po ay sa bilang pagkatao. Ganyan po tayo, lalo na po ng dating buhay na mahilig po tayong sa salita po ay mag-pretend. Na po? Nagkukunwari po tayo. Subalit po sa aking pagnililay, sa ating pong Panginoon, hindi po tayo pwedeng magkapatid natin kung paano tayong nadako dito. Maaari pong sa pamamagitan ng ating karamdaman. No po? O maaari pong inakay po tayo na nung una po ay nais lang natin ay magsuri at tingnan po kung katotohanan nga ba ang dakong ito at kung katotohanan na ginagamit ng ating Panginoon ang ating minamahal na Apo Conching. Amen po ba doon? Amen po. Ako po nung mapunta po ako dito ay sa kaparaanan ng karamdaman na kung saan mga po naibahagi ko noon na nung akayin po ako ng Panginoon, paggamot daw po. Akala ko po may number, ganyan po. Sabi ko po nun sa aking sarili, wala namang ganun. Tapos nakita ko po ang mga kapatid na alagad po noon, na pare-pareho nga po yung kanilang suot. Sabi ko, bakit ganun? Sino kaya dito ang tinatawag na Apo Conching? Sapagkat yan po ay pagkatao at ang layunin mo lamang ay kamtin mo po kung ano yung gusto mo sa dakong ito. Hanggang po sa lumuwal ang mahal na Apo, may nagsabi po sa akin na siya na nga po iyon. At dahil nandun po ako, pandama, ang sarap po, no? Yung mga naririnig ko pong salita, kung paano ako'y nangihina, naramdaman ko po nabubuhay ang aking pag-asa. Buhay po ba ang Diyos? Ganyan po kabuti ang Diyos. Habang nga po nung sa pakikinig at pagdulog sa ating Panginoon, habang nagmemensaya ang mahal na Apo, nahiniling ko po sa Diyos na ako ay kanyang lapitan. Buhay po ang Diyos, katotohanan, alam po niya ang lahat sa atin. Nilapitan po niya ako noon hanggang po sa nadama ko po ang hiwaga ng Panginoon. Pagdating ko po sa bahay, nakakain po ako, no po? Bilang isa na pong pinagtiwalaan ng ating Panginoon, na ipinagpupurit, pinagpapasalamat ko po sa Kanya, hindi man po sa tuwing na sa dakong ito ay nakakatungo sapagkat may gampanin po sa paaralan, ay nandun po ang pagsusumakit, pagsusumikap sa bawat araw na maging makatotohanan sa aking tinanggap mula sa ating Panginoon, sa Kanya pong kaloob. Sasabihin po natin bilang pagkatao, hindi madali, ano po? Subalit, sa gabay at patnubay po ng Ama, nadama niya ang Kanyang pagkalinga at pagmamahal na noon pa man po'y naroon na, subalit hindi natin nabibigyan ng pansin. Amen po? Kaya po salamat sa Ama kung paanong sa pagiging pagsusumakit po na maging makatotohanan, pinakikita rin po ng Panginoon kung paanong totoong-totoo siya sa kanyang mga anak na minamahal. Buhay po ba ang Diyos? Sabi nga po, pagka po tayo ay sa isang taong kapwa natin na tayo naging totoo, sa akin pong mga gampanin, doon po sa aming lugar, kung saan po sa paaralan ay naglalayon na maibahagi po kung ano ang liwanag na tinanggap mula sa dakong ito sa pamamagitan po ng ating mahal na Apo Conching at sa mga kapatid pong alagad na kanyang pinili na ginagamit sa aming lugar. Sa tuwin na po nandoon ang pagsusumakit na maging makatotohanan upang po kamtin kung ano po ang marapat at maibahagi ito sa mga bata, sa mga magulang, mga kasamahang guro po, at iba pa pong nasa sakupan ng aming lugar. Kaya po, lagi pa ang Diyos. Amen po. Napakabuti po ng Diyos kung paanong sa bawat araw nga po na hindi man nakakatungo, subalit minsan po ay nanonood po sa internet na po. Napakasarap po kasing pakinggan ng mga
Maraming salamat po kapatid. Sa binahagi mo, yun po ang isang katotohanan na kung sa dati wala ka pang nadarama, ibigay mo yung pagsusumikap at pagsumakit po. Pag nakita ng Panginoon yung katotohanan sa sarili mo, alam niyo po, magpapadabang espiritu. Yan po ang naganap rin sa buhay ko, kaya po nasasabi na ang espiritu ay hindi nakikita, hindi nahawakan. Subalit parang kuryenteng dumadaloy sa buong katawan mo kapag ibinahagi sa iyo. Ito po yun, yung parang bugso-bugsong dumarating na parang kang kinikilabutan. Kaya yung tatawagin ko po bilang isang tagasunod na siya ay may isang anak na may karamdaman, paano niya nga ba pinakikita yung katotohanan sa Panginoon? Nanadaman niya ang banal na espiritu sa dakong ito sa katuhan ng mahal na po Kunching. Kung bakit hanggang ngayon sila nagtitibay, sila ay lumalapit sa Panginoon. Tinatawagan po ang ating kapatid na taga-Dalayap. Katotohanan po na kaya po kami sa araw-araw na nagpupumilit at nagmamasakit na pumunta din po rito sa ating dambana, sa Divine Mercy. Kami po ay, nung una po kami naghirap ng katawan, kundi bagkus ang aming nadarama, lalo na po ako, ay ang kalakasan po na alam ko pong ang aking anak ay dito po gagaling. Pananampalatayang katotohanan po ang ating ibibigay sa ating Panginoon sapagkat ito po ang dapat maganap sa atin. Lalo na po kung tayo ay humihingi, kahit di po tayo humihingi sapagkat kailangan po natin ang katotohanang panalangin sa ating Panginoon. Ang lahat po ng ating hilingin sa Panginoon ay alam ko pong ito ay pagkakaloob niya. Kaya po ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng mataimtim na panalangin sa ating Panginoon sapagkat ito po ang nais ng Panginoon sa atin. Ang panalangin ng maimtim, mataimtim na panalangin, lalo na sa Divine Mercy sa gabi-gabi. Ito po ay ating gampanan ng taimtim na panalangin. Alam ko pang ito ipagkakaloob natin sa atin ang ating hinihiling. Alam niyo po, sa aking anak na may karamdaman ngayon, sabi ko sa kanya, anak, sabi ko, magdasal ka ng taimtim sapagkat ito ang kailangan mo. Oras-oras, minuto, ito ang inyong gawin. Sapagkat alam kong ipagkakaloob sa atin ng Ama ang ating hinihiling. Kaya po mga kapatid, ito po ang aming nadarama, maging ako. Sapagkat ito ang kailangan na yun. Ngayon, sapagkat ang mga tayo maraming nagkukulang. Marami ang nakakalimot sapagkat tayo ngayon na narito sa dampanang ito. Kailangan nating manalangin ng taimtim sapagkat upang maating makanya. Kaya po ngayon, sa ating mga narito ngayon, sa oras na ito, taimtim lamang po tayong damahin ang ibabahagi sa atin ni Apo Kunching na kang pinalugdan ng Ama. Taimtim natin
damhin sa ating puso. Sa Santa Rosario, sa ating lahat, buhayin natin ang Panginoon ng may galak, ng buong lakas, buong kagalakan, buong katapatan, ang ibigay natin sa Kanya. At alam ko pong ano man ang ating kahilingan ay ito ay ibibigay ng Ama. Dama, piliin nating damhin sa ating puso kung ano ang mga mensaheng Kanyang may iwatig sa atin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay na buhay sa ating lahat. Alam ko pang buhay na buhay. Lalo na po sa akin, alam ko pang buhay na buhay. Salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, kapatid. Siguro po, nakita ng mga mata niya, no? Ang tanong, naramdaman niyo po ba? Sapagkat siya po isang tagasunod, hindi ko rin po siya kilala. Subalit dito sa dakong ito, ang gusto ng Panginoon, damhilan ng gusto sa Kanya, sapagkat sa dating buhay ko po, talagang hindi ko rin po kayang tumayo sa harapan. Subalit kapag tinanggap mo ang Panginoon, hindi ka nahiya sa kapwa mo, malulugod ang Panginoon. At sa bawat gagawin mong pagiging makatotohanan, ikaw rin ang makikinalagad, sapagkat ang lahat po, binibigay ng Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa inyo sa tanghaling ito. Katotohanan. Paano nga po ba magpapakatotoo? Ako po kasi sa kabila po ng pinagdaraanan po, hindi po naging hadlang yung pagsubok para po magpakatotoo sa Panginoon. Patuloy po kaming tumatalima, patuloy po kami sumusunod sa Kanyang kalooban. Hindi lamang po sa kasaganaan na kailangan natin magpakatotoo sa Panginoon. Kailangan hindi po tayo magpapakatotoo sa Kanya, hindi po natin malalampasan ng pagsubok. Kaya po ako bilang pong isang lingkod, sa kabila po ng aming pinagdaraanan, nagsusumakit po ako makatalima sa Kanyang kalooban bilang katotohanan na yun po ang marapat bilang isang anak ng Panginoon na patuloy po magpakatotoo sa Kanya anuman po ang ating pagdaanan. At sabi nga po, ang katotohanan din po sa Panginoon ang pagsuko ng buong kababaan. Hindi ko na lang din po maibahagi lahat, subalit po ito po ang isa naming nagiging sandigan ng aming kabiyak. Ang pagkapakatotoo po sa Panginoon. Siya lamang po ang higit na makakatulong sa amin. Kaya po sabi ko nga, kung naman po pinagdadaanan natin, higit po tayo magpakatotoo sa ating Panginoon. Maraming salamat po. Bahaging binabahagi niya sa katawan ng mahal na po Kunching. Nasasabihin ko po sa inyo yung katotohanan. Yung po ang sandigan at panghawakan natin, yung salita ng Diyos, Espiritu, sa katawan ng mahal na po Kunching. May pinagdadaanan ka, may karamdaman ka, yun po ang magpapagaling. Sabi nga, sa makatotohanan mo pagtanggap, ibibigay ng Diyos yung katotohanan. Kaya tayo pong lahat, ito po ay isang paanyaya ng Panginoon na talagang kahit ngayon ka lang dumating sa dakong ito, mararamdaman mo yung katotohanan kapag narinig mo yung mensahe atin bilang ugaling katauhan. Hindi ka totoo sa Panginoon. Sapagkat ang pinagkakalooban ng mensahe bilang Apo Kunching ay ginagamit at nagpapagamit, nagpapaalipin sa Panginoon para sa ating lahat. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yan po ang katotohanan. Kaya ibigay po natin yung mataas na paggalang
at tingnan natin ang isang Apo Kunching sa pamamagitan ng Espiritu. At magandang umaga po sa tanghaling ito. Buhay dito sa templong hinirang, ikaw ang tunay na patnubay sa lahat ng iyong nilalang. Nagpupuri sa iyo, O Diyos, Ama. Buong mundo, ikaw ang ipuri. Ilayo mo kami sa dilim. Liwanag ng buhay ay kambing. Buhay na Diyos, kami nagpupugay. Nagpupuri sa iyong kabunyian. Lupin mo ng iyong kabanalan, ang sa iyo'y nagmamahal. Apo Kunching, ikaw ang patnubay, mga haplos ng iyong mga kamay, kagalingan ng may karamdaman. Galing sa Diyos nating buhay, galing sa Diyos nating buhay. Salamat po, maraming salamat. yung guidance natin kung paano nga sa kagaganda ng ating gawain dito sa dakong ito at maging sa labas ng dambana. Kaya kung may karagdagan pong ibibigay sa atin si Tita Marie, palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Para po sa ikaaalam ng lahat, andun po sa may registration, meron po doon tayong announcement. Pakibasa na lang po nyo pag may time kayo. Doon din po sa kabilang side, meron po. At bukas po ilalagay yung sa kabilang pinto. Para po maiwasan natin yung mga hindi marapay yung nananampalataya sa ating Panginoon at gusto nating maging matapat sa ating Panginoon, maging matuwid ang bawat oras at bawat sandali ng pagpunta natin dito. Sana po ma-i-apply natin sa ating buhay kung ano yung patakaran sa loob na ito para din po sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Higit lalo kung may mga hinihingi tayo sa ating Panginoon, wala man tayong hinihingi, subalit kailangan natin gawin po sapagkat ito ay magagawa natin kahit saan tayo po maroon. Magkaroon ng distraction upang yung mga nakikinig, hindi mapukaw yung pakikinig sa nagbabahagi at tumingin sa mga naglalakad. Manatili tayo sa ating upuan, tumayo lamang tayo kung tayo naiihi o may importanteng bagay. Kung may mga batang naglalaro, kung pwede po, sabihan natin na huwag paglaruin, higit lalo pag may nagmimensahe po ang banal na espiritu. Yung cellphone po natin, paki-off po natin. Kasi po nagre-reflect yan. Kuminsan po, nagsasalita ang banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo, umiing tayo, huwag tayong magkwentuhan sa labas. Irespeto naman po natin yung mga nahuhuli pang hindi pa nabe-bless. Kasi po, minsan mas malakas pa yung boses nung nasa labas kaysa yung nagsasalitang nagbebendisyon sa kapwa natin. Hindi po nila maintindihan. Sayang po yung pagbabahagi ng Espiritu sa mga alagad na ibinibigay para sa atin. Amen po ba yun? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Mga kapatid, isa lang po hihilingin ko sa inyo at kami pong lahat na bumubuo ng core group. Unang-una po ang mahal na Apo Kunching, ang mother ng kapatiran, ang Nanay Iya, ang kabuuan ng mga alagad. Papanood tayo sa 4 na sulok ng mundo. Gawin po nating disente o gawin po nating kalugod-lugod sa ating Panginoon ang ating gawain. Amen po ba? Salamat po at isang magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Yung po ba araw-araw po dating ginagawa, mga kapatid, yun po ang katotohanan. Para sa akin po ito
disiplina lang po sa sarili sapagkat ang sinusunod po natin hindi naman po tao eh. Tama po ba 'yon? Huwag po tayong magkunwari sapagkat hindi po nagkukunwari ang Panginoon. Yun po ang hindi ko po malaman kung bakit sinasambit sapagkat yun po ang katotohanan. Kaya si Nanay Ian nandito, gusto ko pong tawagin, baka mayroon po siya idadagdag sapagkat napakaganda po nung alitong mamili ng mga kapatid natin na pwede nating kung alam nating nagkakamali. Maski kapwa natin alagad, maski kapwa natin tao. Kaya ang pagsunod po ay isang